Ating Panginoon sapagkat ngayong gabi ay binigyan niya tayo ng bagong paksa patungkol sa pamilya. The foundational truth about family. Tatalakayin natin yan sa 3 Biyernes. At pagdating ng ikaapat na Biyernes ay magkakaroon po tayo ng open forum o kaya ay question and answer. Ngayon, para sa buwang ito, bakit nga ba mahalaga ang pag-usapan ang patungkol sa pamilya? Ang totoo po niyan, marami pong wasak na pamilya. Marami pong pamilya ngayon ang magulo, no? At maraming pamilya ang walang takot sa Diyos at maraming pamilya na nagsasama na lang dahil sa kayamanan, reputasyon at para masabi lang na meron silang pamilya. Maraming pamilya ngayon na nagsasama na lang para sa kayamanan at dahil yun ang sabi ng kanilang mga magulang. Pero ang isang pagsasama bilang mag-asawa ay desisyon ng isang taong gusto nang lumagay, no, sa pag-aasawa. Kaya ang pag-aasawa ay isang desisyon na importanteng desisyon na dapat gawin ng isang tao, kinakailangan ipanalangin pong mabuti. Pero paano nga ba, no? At gaano ba kahalaga ang pamilya sa mundong ito? Kadalasan mababasa natin ang mga salitang God bless home, no? O kaya ay mababasa natin yung salitang tahanan o bahay. Ngayon, ano ba ang pagkakaiba ng bahay at saka tahanan? Ang bahay, ito po ay tumutukoy sa isang strukturang pisikal o gusali kung saan nakatira ang isang tao o pamilya. Isa itong material na bagay na nagbibigay ng silungan, proteksyon, no? At ano naman yung tahanan? Ito po yung tinatawag na mas malalim na termino patungkol sa bahay sapagkat ito po ay dito tinutukoy hindi lang po yung taong nasa loob ng bahay kundi paano itatayo ang isang tahanan na mayroong takot sa Diyos, no? At makikita natin mula sa Biblia kung paano ang mga tao na nung unang panahon ay nagtiwala sa Diyos at nagbigay ng halaga sa pamilya. Katunayan, ang sabi sa mga awit 127 verse 1 and 3. Ang sabi po sa mga awit 127 verse 1 hanggang 3, malibang itayo ng Panginoon ang tahanan, walang kabuluhang nagsigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Walang kabuluhan sa inyo na kayo ay magsibangong maaga at magpahingang tanghali at magsisikain ng tinapay ng kakapagalan sapagkat binibigyan niyang gayon ng pagkakatulog ang kanyang mga minamahal. Narito ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Kahit ano pong sakripisyo ng isang tao gumising ng umaga o ng tatay o nanay, no, magpagal para sa kanyang pamilya, ngunit kung ang pamilya ay walang pangunguna ng Diyos, ang pamilyang ito ay hindi makatatakbo ng maayos. Kinakailangan po mayroon pong tinatawag na may takot sa Diyos, no? Ang laman ng isang tahanan. Ano na po ang nangyayari sa mga tahanan po natin ngayon? Marami pong wasak, magulo at walang ugnayang mga tao. Bagamat may mga bahay na napakalaki, ngunit ang laman sa loob ay dadalawa lamang, no? Sabi nga ay mas mainam na maliit lang ang bahay ngunit masaya. Mas masaya kung kasama natin ang Panginoon. At para sa buwang ito, bigyan natin ng halaga kung bakit napakahalaga ng pamilya. Ngayon may sinabi sa Hebrew chapter 13 verse 4 na ang kasal o marriage is honorable in all and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers God will judge. Ngayon, napakahalaga po ng kasal, binasbasan yan ng Diyos. Kaya kapag ang tao o ang isang dalawang nilalang, babae at lalaki ay kakasal sa westman o sa simbahan, sa mata ng Diyos at sa mata ng batas ng tao, sila ay binabasbasan. So napakahalaga po ng kasal. At bago magpakasal ang isang tao, siguraduhin niya na yun na po ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. At pag-uusapan po natin ano-ano po yung mga dahilan ng mga bagay na yan bago magpakasal. At dito makikita po natin na ang isang pamilya na under protection ng Panginoon, yung umbrella ng Panginoon ay bagay na ikinatutuwa, no,
ng Diyos sapagkat ang pamilyang iyon ay nagpapasakop sa Panginoon. Bakit sinabing umbrella? Katulad ng pinadala ko sa inyong litrato, ito po ay number one ay proteksyon ng Diyos, no? Kapag ang isang pamilya ay nasa ilalim ng umbrella ng Panginoon, sila po ay nasa ilalim ng proteksyon ng Panginoon. Pinoprotektahan sila sa anumang pong mga sakuna o mga kalamidad o anumang bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Iingatan sila ng Panginoon. Ganyan po ka-proteksyon ang Panginoon sa mga taong natatakot sa Diyos. Pangalawa, ang umbrella ay gabay at pangunguna. Sa ilalim ng payong ng Diyos, ang pamilya ay hindi maliligaw sapagkat siya ang nagagabay sa tamang direksyon. At ang sabi nga po yan sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 6, na magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Kilalanin mo ang Diyos, siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ngayon, ang umbrella din po sa ilalim ng payong ng Panginoon, ito po ay pagpapala at pagtustos. No? Ang Diyos po ang nagpo-provide ng pangangailangan ng isang pamilya. At sa ilalim ng umbrella ng Panginoon, meron pong pagkakaisa at pagmamahalan. May mga pagtatalo sa loob ng bahay, ngunit ito ay nasusolusyonan, nagkakaroon ng pagpapatawaran, nagkakaroon ng pag-ibig, pag-uunawaan, sapagkat isa po silang pamilya. Ngayon, para sa paksa po natin ngayong gabi, ay meron po tayong tatlong outline. Ang una po dito, sa ilalim po ng ating pong paksa, ang panimula ng pamilya na ating pag-aaralan ngayong gabi, ang Diyos ang nagtatag ng pamilya. Yan yung number 1 sa ating outline. Pangalawa, ang Diyos ang nagbuklod sa mag-asawa. At ang pangatlo, ang Diyos ang nagbasbas sa pamilya. So sa tatlong yan ay napaka malalim na para sa atin na maunawaan kung gaano kahalaga ang pamilya para sa panahon natin ngayon. Unahin po natin ang Diyos ang nagtatag ng pamilya. Sabi po sa Genesis chapter 2, verse 18 hanggang 25, babasahin ko po, no? Outline number 1, ang Diyos ang nagtatag ng pamilya. Genesis chapter 2, verse 18 to 25. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao na nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing at habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad at pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Yan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Nang panahong yun, kahit hubad sila dalawa, hindi sila nahihiya. Ngayon, ipinakita sa palatang ito sa Lumang Tipan na binanggit po doon sa verse 24 na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa. Wala naman pong biyenan si Adan. No? Wala pong mga magulang si Eva at si Adan. Sila po ay ginawa ng Diyos na dalawa lamang. Ngayon, ito po ay sinabi for future reference, no? Para po sa mga mangyayari sa susunod na henerasyon na lalabas mula kay Adan at Eva. Ngayon, ito po pinakita dito na yung dalawang ito na pinagsama ng Diyos ay tinawag na pamilya. Tinawag po silang pamilya. Ngayon, ang Ephesians chapter 5 verse 21 to 25, sinabi naman po doon yung role, yung rules and responsibility ng lalaki sa babae at ng babae sa lalaki sa ilalim ng umbrella ng Panginoon. Kung paano minamahal ng Diyos ang iglesia, ganoon din dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawang babae at ang babae ay magpasakop sa kanyang asawa para kay Kristo. Ngayon, dito makikita po natin sa Genesis chapter 1, verse 28, binasbasan ng Diyos
no, binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Makikita niyo po sa verse 28 na yung dalawang ito na si Adan at Eva ay binigyan ng Diyos ng role, no, binigyan ng responsibility upang gampanan ang mga bagay na pinagkatiwala sila, sa kanila ng Diyos. Sa makatwid, ang tao, ang lalaki at babae na pinag-isa ng Diyos ay binigyan ng Diyos ng tungkulin sa isa't isa. Namamahalin ni Adan si Eva, papasakop si Eva kay Adan, at sinabi ay magkakaroon kayo ng mga gagawin sa inyong paligid, responsibility. So yung role nila sa isa't isa gagampanan nila at yung responsibility nila sa isa't isa gagampanan nila maging ang ibinigay ng Panginoon sapagkat sila ay isang pamilya. Ngayon, ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 21 to 22, kaya pinatulog ng Panginoon Diyos si Adan habang ito ay natutulog, no? Pinakita naman po dito kung paano kinuha ang babae sa tadyang, no, ng lalaki at ito ay naging babae at ipinangalan sa kanya ay Eva. Kapag binasa po natin yung Genesis chapter 1. Ngayon, meron pong ilang mga scientific observation na maaaring maugnay sa kwentong ito kung bakit sa tadyang kinuha ang babae. Ang unang scientific observation dito ay ang kakayanan ng buto, no, tadyang na mag-regenerate, no, mag-regenerate ang tadyang at mabuo uli, no, mabuo uli. Sa modernong medisina, ginagamit ang tadyang bilang source ng bone grafts dahil kaya nitong muling tumubo. Posibleng may simbolikong kahulugan ito na kahit kinuha ang sa tadyang ni Adan, hindi siya napinsala dahil maaari itong muling tumubo. Kaya yung buto na kinuha sa tadyang ni Adan ay pwede pong mabuo muli at hindi niya ikamamatay. Kaya doon kinuha yung babae. Yan po yung scientific observation. Pangalawa, no, ito po yung genetic compatibility. Genetic compatibility ng lalaki at babae. Ayon sa genetics, ang babae ay XX, no, chromosome at ang lalaki ay XY, no, chromosome at ay may shared DNA structure. Kung gagamitin ng biological material mula sa lalaki, XY, posible itong baguhin upang lumika ng babae sa pamamagitan ng genetic modification, bagamat ito ay hypothetical pa rin sa science. Pangatlo, ang simbolikong kahulugan ng tadyang, kung bakit sa tadyang kinuha, sa Hebreo ang salitang tsela na isinalin bilang tadyang ay maaari ring mga hulugang gilid o isang bahagi ng katawan. May mga scholar na naniniwalang ito ay maaring isang metapora na nagpapahiwatig na ang babae ay kinuha mula sa bahagi ng lalaki upang maging pantay sa kanya. No? Hindi mula sa ulo upang mas mataas o mula sa paa na tapak-tapakan, kundi ito po ay kapantay, no, ng lalaki. O kung sa ibang salita ay katuwang, helpmeet, hindi po helper kasi marami po mga lalaki ngayon na halos ginagawang katulong yung asawang babae, no, dahil siya ang naghahanap buhay, yung babae hindi magkandaw-gaga, yung nanay sa loob ng bahay, ayos dito, alaga dito, linis dito, ang daming ginagawa, no, ginawa na siyang katulong ng lalaki. Ang sabi sa Biblia, ang babae kinuha sa tadyang maging kapantay ng lalaki, pero hindi ibig sabihin mag-overpower yung babae sa lalaki, sapagkat ang sabi sa Biblia, ang babae ay magpapasakop sa kanyang asawa at ang lalaki ay mamahalin ng kanyang asawa. Sa makatwid, ang pamilya ay nasa plano na ng Diyos at sinabihan sila, Adan at Eva, na magpakarami at binigyan sila ng Diyos ng kapahamalaan, gagampanan habang sila ay nabubuhay. Kaya napakahalaga pong makita po natin na sa Biblia po, binigyang halaga ng Diyos ang pamilya. No? Binigyan niya ng halaga ang pamilya. Katunayan, meron po tayong tinatawag na 4 na institusyon, no, mula sa Biblia. Ano yung 4 na institusyon? Una, ang unang ginawa ng Diyos ay pamilya. Pangalawa ay yung iglesia o yung church, no? At ang pangatlo ay yung government at ang pang-apat ay yung workplace. Inuna ng Diyos ang pamilya. At napakahalaga sa luma at bagong tipan yung mga salit-saling lahi. Katunayan, mababasa natin yan sa Mateo 1 hanggang 17, yung mga generation, 14 generation, no? From Abraham
from Abraham to David, 14th generation from David, no, until carrying away to Babylon, 14th generation from carrying away from Babylon unto Christ. No? Ibig sabihin, napakahalaga po ng genealogy. At narito ang mga biblical na ilang kung bakit ang pamilya ang unang institusyong itinatag ng Diyos. Una, dahil ito ang pundasyon ng lipunan. No? Yan po, bakit mahalaga ang pamilya? Siya po ang unang ginawa ng Diyos na unang institusyon sapagkat dahil dito, ito ang pundasyon ng lipunan. Kapag ka ang isang pamilya ay may takot sa Panginoon, lalabas po ang mga batang ito na magiging masunurin sa gobyerno at bubuo ng isang gobyerno, no? At kapag ka ang pamilya ay walang takot sa Diyos, no, ang mga bata ay magiging suwail, ang mangyayari po niyan magulo ang ilalabas nito sa ating gobyerno. Kaya ito ay pundasyon ng lipunan. Kaya napakahalaga na ang pamilya ay nasa ilalim ng umbrella ng Panginoon. Pangalawa, bakit inuna ang institusyon ng pamilya? Pamilya ang daluyan ng buhay at pagpaparami. Sila po, kila Adan at Eva, nagsimula yung mga lahi. At pangatlo, ang pamilya ang unang lugar ng espiritual na pagtuturo. Kaya yung mga magulang, dapat po, tayo po ay may role sa ating pong mga anak. Tayo po ang una nilang tagapagturo, hindi po yung mga teacher nila sa school. Tayo pong mga nanay at tatay ang unang magtuturo sa ating mga anak ng mga values, ng mga spiritual values, no? At mga bagay na dapat nilang matutunan sa loob. At kapag sila ay lumabas sa tahanan, hindi sila magiging pasaway sa lipunan, no? Sila po ay magiging masunurin. Ngayon, yan ay binanggit sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7 na sinabi dito na ang pamilya ang unang lugar ng espiritual na pagtuturo. Kaya naman itinuro sa kanila na kapag kayo ay kumakain, umiinom, tumatayo, lahat ng inyong ginagawa, huwag niyong kakalimutan ang salita ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit itong sila Daniel at ang tatlong Hebrew children ay natutong tumayo sa katotohanan, sa salita ng Panginoon sapagkat sila ay naturuan ng kanilang mga magulang patungkol sa salita ng Diyos. Ngayon, pang-apat, ang pamilya ang larawan ng relasyon ng Diyos sa tao. Kapag ka ang isang pamilya ay buo, kapag ka ang isang pamilya ay mayroong pagmamahalan, pag-uunawaan, pagpapatawaran, no? Ito po ay tunay na naglalarawan ng mabuting relasyon nila sa Diyos. Kaya ang pamilya ay napakahalaga po, no? Ang pamilya ay napakahalaga, kaya bigyan po natin ng reputasyon at hingin natin ang pangunguna ng ating Panginoon. Kaya ang pamilya ay tunay na ibinigay ng Diyos upang ating pangalagaan. Ang Diyos ang nagtatag ng pamilya. Pangalawa, ang Diyos ang nagbuklod sa mag-asawa. Ito po yung pangalawa natin, ang Diyos ang nagbuklod sa mag-asawa. Ang Diyos ang nagtatag ng pamilya, kaya nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa kanyang wangis. Ang pamilya ay hindi lamang isang panlipunang institusyon, kundi isang banal na disenyo ng Diyos. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao, no? So ibig sabihin, sa pangalawa nating outline, binuo ng Diyos ang pamilya, binigyan niya ng halaga ang pagsasama ng lalaki at babae, at ang sabi sa Mateo 19 verse 3 hanggang 12, may mga Pariseyong pumunta sa kanya para hanapan siya ng butas, kaya nagtanong sila, pinahintulutan ba ng kautusan na hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa kahit anong dahilan? Nakita nyo noong panahon ni Kristo, itong mga taong ito nagsasabi ng pabor sa tinatawag na divorce. Pero ang sabi ng Panginoon, no, ang pinagbuklod ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Balik po tayo sa Mateo 19, verse 4. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na simula pa lang nang likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos. Nagtanong uli ang mga Pariseo, pero bakit sinabi ni Moises na pwedeng hiwalayan ng lalaki ang asawa niya? Basta't binigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Sumagot si Jesus sa kanila, ipinahintulot ito ni Moises sa inyo dahil sa katigasan ng inyong ulo. Ngunit hindi iyan ang layunin ng Diyos mula pa sa simula. Kaya
Kaya pala pinipilit itong mga Pariseyong ito na magkaroon ng paghihiwalay ay dahil sa sila ay may matigas na ulo, hindi sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Kaya sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, kung hihiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa anumang dahilan maliban sa sexual na immoralidad at pagkatapos ay mag-asawa ng iba, nagkasala siya ng pangangalunya. At ang nag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalunya. Sa verse 10, sinabi nga nagasunod ni Jesus, kung ganun po pala ang panuntunan sa pag-aasawa, mabuti pang wag na lang mag-asawa. Yan ang sabi po nila. Sumagot ulit si Jesus, hindi matatanggap ng lahat ang turong ito, maliban na lang sa mga taong pinagkalooban nito. Ngayon, sabi sa verse 12, may iba't ibang dahilan kung bakit ang ilan ay hindi nag-aasawa. May iba na pinanganak na sadyang baog. Ang iba ay hindi makapag-asawa dahil sinadyang kapunin, no? At ang iba naman ay ayaw mag-asawa dahil sa pagpapahalaga nila sa kaharian ng Diyos. Kung kaya ng sino man na hindi mag-asawa, huwag na lang siyang mag-asawa. Kaya ang pag-aasawa ay regalo ng Diyos. Kaya huwag husgaan ng isang tao base sa kanilang nakikita lamang sapagkat may takdang panahon sa pag-aasawa at hindi biro ang pag-aasawa at dapat din pagkatandaan na ang pag-aasawa ay hindi isang pang-display lamang sa mga tao masabi lang na may asawa na sila. Ito ay ipinagdarasal at binibigyan ng halaga. Kaya napakahalaga po. Ito pa ang sabi, no, sa mga nag-asawa. Sabi rito, sa 1 Corinthians chapter 7 verse 26 hanggang 28 and 39. Dahil sa mga kahirapan ngayon, mas mabuti kung magpatuloy na lang kayo sa inyong kalagayan. Ibig sabihin nun, yung walang asawa. Dahil sa sobrang kahirapan daw po, wag na lang kayo mag-asawa. Ngayon, ang sabi sa verse 27, kaya kung ikaw ay mag-aasawa, wag mong hihiwalayan ang iyong asawa. At kung ikaw naman ay wala pang asawa, mas mabuti na wag ka na lang mag-asawa. Ngunit kung mag-asawa ka man, hindi ka nagkasala. At kung mag-asawa ang isang dalaga, hindi na rin siya nagkasala. Kaya ko lang sinasabi sa mga walang pang asawa na manatili na lang sa ganoon dahil gusto kong maiwasan nila ang hirap ng buhay ng may asawa. Kita mo sinabi ni Pablo, kung wala ka rin lang papakain sa asawa mo, no? Kung wala ka rin lang papakain sa mga magiging anak ninyo, ang sabi ni Pablo, ay huwag ka na lang mag-asawa. Kasi po ang pag-aasawa hindi biro. Sapagat sa oras na kinasal ang isang lalaki at babae, simula na yan ng responsibilidad kahit wala pa silang anak. Sapagat mamahalin at aalagaan ng lalaki ang babae at ang babae ang lalaki at magkakaroon sila ng mga anak. At pag nagkaanak na sila, siyempre pakakainin mo yan. Hindi naman pwedeng pinalabas mo lang yan. Tapos bahala na kayong magsikalat. Hindi po ganun ang pagkakaroon ng isang pamilya. Ano po? Kaya ang sabi sa verse 39 ng 1 Corinthians chapter 7, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay pa ito. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, maaari na siyang mag-asawa uli. Pero dapat isa siyang mananampalataya. So napakahalaga na ang isang babaeng mananampalataya na namatayan ng asawa, kung mag-aasawa man dapat mananampalataya din ang kanyang mapangasawa. Ibig sabihin yung mananampalataya, yung taong may takot sa Diyos na kumikilala sa Diyos. Maliwanag po. Dahil sa kakulangan ng pera, maraming mga tao, maraming pamilya ang naghihiwalay. Yan po ang ilang mga dahilan, At hindi lamang po yan. Ano pa ba yung mga dahilan? Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil na rin sa maling paghawak sa pananalapi ng babae o nung lalaki o kung sino man yung humahawak ng pera. Kaya sa mag-asawa, mahalaga na meron pong hahawak ng pananalapi, Ako po, hindi ako marunong humawak ng pera, kaya ang asawa kong babae, si Joy, siya po ang humahawak ng aming pananalapi sapagat magaling siya sa paghawak ng finances. Ganun din po, sa bawat may asawa. Pangalagaan po ninyo ang paghawak ng pananalapi dahil diyan marami ang naghihiwalay dahil sa maling paghawak o paggamit ng salapi. Pangalawa, ang lalaki ay makananay. Nakakita na ba kayo ng mga lalaking nag-asawa pero laging punta ng punta sa nanay niya, laging nakasunod sa nanay niya, sa mga desisyon niya. Hindi siya makatayo bilang tatay, bilang asawa, bilang may responsibilidad sa isang pamilya. Yung tawagin ay mama's boy. Minsan, yan po ang dahilan kung bakit magulo ang pagsasama ng mag-asawa. Maaari ding ang mga pamilyang mayayaman ang naglalagay ng pader
no, ito lang ang mapapangasawa ng anak ko. Kasi mayaman tayo, kailangan na mapangasawa ng anak ko, ng anak natin ay katulad nating mayaman. So minsan sila po yung naglalagay ng pader. Hindi po pwedeng manligaw ang walang kakayanan at hindi kilalang tao. Yan po ang dahilan kung bakit ang pagsasama ng dalawang mag-asawa ay hindi masaya. O kaya naman, pinikot lamang, no? Napabilis ang pagsasama dahil pinikot, dahil mahal na mahal ng mga magulang yung nanliligaw sa anak niya at para hindi na ito mawala, pinikot, no? Kaya mag-ingat po yung mga nanliligaw, no? Kapag kayo ay pumunta ng bahay sa inyong dililigawan, mag-ingat po kayo at baka bigla kayong mapikot, bigla kayong mapakasal ng wala sa oras. Ngayon, o kaya ay huli na sa panahon, no? Na tumatanda na ako. Paano ba ito? Kahit sino na lang, no? Ano nangyayari? Hindi nagiging kalooban ng Diyos at hindi nagiging masaya ang kanyang buhay pagsasama. O kaya naman, nang dahil sa kaibigan, no? Sa udyok ng reto-reto, pagi kayo, o kaya kung ano-ano, napakasal na di sa oras at nung sila ay kasal na, ayun na, lumabas na ang maraming problema. Dahil sa tukso ng pag-uudlot na sasabi ng, oo, babagi kayo na siguro, nadala sila, nagpakasal, pero nakasal na, nagka-problema na sila. Ngayon, o kaya naman, napasubo, no? Na sa tinatawag na pagkalimot, no? Kaya napakahirap po na yung mga taong lasing-lasing, inom-inom, no? At hindi namamalayan, naka-score na yung lalaki dun sa babae at nabuntis. Ayan na, napakasal na sila ng di oras. Kaya nga niya panugutan. Ngayon, ang nangyayari naman kapag nangyari yung ganun at ayaw pa ng babae mag-asawa, nabuntis siya, nagiging single mom siya, no? Kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang nanay at tatay sa anak nila, kaya nagkakaproblema sila, no? Nagkakaproblema yung babae. O kaya agarang pag-aasawa na hindi maganda ang naging solusyon, no? Kumbaga ay para mawala sa hirap ng buhay ay ayoko na sa bahay na ito. Gusto ko nang kumawala. Ayoko na hirap na ako makisama sa mga kapatid ko. Mag-aasawa na ako para sa ganun ay magsisimula ako ng bago. Kung doon sa pamilyang yun, hindi mo na kayang gawin yung responsibilidad mo bilang anak at ikaw ay nagtayo ng pamilya, hindi din magiging maayos yan sapagkat yung inalisan mo ay hindi maayos, hindi din magiging maayos ang iyong kakaharapin. Nakuha niyo po? So ilan lamang yan sa mga naging problema ng mga taong nagsasama na ngayon, no? Na kung saan ay hindi masaya ang kanilang pamilya. Alam niyo po ba na ang sabi po sa Proverbs chapter 18 verse 22, a man's greatest treasure is his wife. She is a gift from the Lord. Kaya yung asawa po ay regalo ng Diyos, no? Regalo po ng Diyos ang asawang babae. Kaya wag po tayong magmadali. At ang sabi po sa Genesis 2:18, and the Lord God said, it is not good for a man to be alone. I will make him a helper o helpmeet suitable for him. Ngayon, yung verse 18 po dito, na yung suitable, ito po ay hindi po helper na meaning lamang, no? Katulong, kundi ito po ay helpmeet. Ang ibig po sabihin ng helpmeet o suitable ay kaakma, isang katuwang na perpektong tumutugma sa kanya, hindi mataas, hindi mababa, kundi pantay sa kanya sa pangangalaga, sa pag-aasikaso, sa pagmamahal, sa pagtrato, pagrespeto. Pareho po nilang nire-respeto ang isa't isa. Kaya po helpmeet, no? At nababagay, no? Katapat, karapat-dapat. Yan po yung mga bagay na sinabi po dun sa babae. Kaya mahalaga po na makita ng lalaki na ang asawa ay binigay sa kanya upang maging katuwang niya. Sila po ang nagpupuno ng kakulangan ng lalaki, no? At yung kakulangan ng babae, ang nagpupuno ay ang lalaki. Yun po yung ibig sabihin nung nagko-complement sa bawat isa. Hindi po totoo yung sinasabing kapag parehas kayo ng hilig ng kulay, compatible tayo. Parehas ang gusto nating kulay. Uy, parehas pala ang gusto nating damit. Compatible tayo. Uy, parehas pala ang hilig natin sa ganito. Compatible tayo. Hindi po yun ganun. Sapagkat mismong ang Diyos ang maglalagay
kung hiningi natin sa Diyos ang ating mapapangasawa, ang Diyos po ang maglalagay niyan sa buhay po natin. Sapagkat nakita na ng Diyos ang ating pangangailangan at ibibigay ng Diyos yung makakatulong sa atin. Hindi makakaperwisyo. Kaya naman nagiging perwisyo ang isang pamilya dahil pinilit nung tao ang Diyos. Pinilit niyang gawin ang gusto niya na hindi kalooban ng Panginoon. Kaya po nagkakaproblema. Ngayon, kung nandiyan na kayo sa sitwasyon yan, hindi na kayo makakaalis dahil magkasama na kayo ng asawa mo. Ang mangyayari lamang dyan, ipanalangin mo sa Diyos, kung hindi pa mananampalataya ang iyong asawa, ay ipanalangin mo siya na makakilala siya sa Panginoon. No? At na magpakita ka ng ilaw, asin, bilang liwanag sa iyong asawa, hanggang ang iyong asawa, madala mo sa paanan ng Panginoon. Nakuha niyo po? Kaya ang pag-aasawa ay hindi biro. No? Napakahalaga pong desisyon na dapat nating gawin ng isang taong nagpaplanong mag-asawa. Kaya ang magandang tanong ito, bakit nga ba kinuha ng Diyos ang babae mula sa kanyang tadyang? No? Ito ay pagpapakita ng espesyal na ugnayan ng lalaki at ng babae. Ito ay simbolo ng pagkakaisa at pagmamahalan. No? Ito po ay pagpapahayag ng layunin ng pag-aasawa. Kaya napakahalaga po na makita natin na ang mga bagay na ito na pinakita ng Diyos sa atin na ang sino mang pinagbuklod ng Panginoon ay huwag paghiwalayin ng tao. Bakit po naghihiwalay ang tao? Mag-asawa, minsan yun nga po ang mga dahilan dahil sa pera, kakulangan ng responsibilidad ng lalaki sa kanyang asawang babae, nagkakagulo po sila, hindi po sila nagkakasundo. Kaya ang nangyayari, naghihiwalay sila. Ngayon, ang sabi ng binasa natin kanina, huwag mangyari nawa ang mga bagay nito. Kaya dapat pahalagaan po natin ang pag-aasawa. Kaya pangatlo, ang Diyos ang nagbasbas ng pamilya. Binasbasan ng Diyos ang pamilya. Ngayon po, marami po mga sumusulong ng batas ng diborsyo. Kasi nga po ay yung mga tinatawag na rape, no? O maaring yung pag-aasawa niya ay dahil nangyari sa mga hindi magandang pangyayari, kinakailangan pakasal mo yan, kasi ginawa mo yan, kailangan pakanagutan mo yan, yung mga ganun, no? Kaya napakahalaga po na maging maingat po tayo. No, kaya kapag ang kasal ay binasbasan ng Diyos, no, ito po ay magiging maganda at magiging pagpapala po, no, sa bawat isa. Kaya kuminsan naglalagay po tayo sa bahay ng God-blessed home, no? Pero gaano ba katotoo ang salitang ito sa ating pong tahanan? Gaano ba kahalaga itong God-blessed home? Ngayon, masasabi natin God bless home ang isang tahanan kung merong isa na emana ng palataya sa loob ng tahanan. No, merong takot sa Diyos. Sapagkat ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 33, the curse of the Lord is in the house of the wicked, but He blessed the habitation of the just. Sa makatwid, kapag ang isang tahanan ay walang sinuman na kumikilala sa Diyos, ang tahanan yon ay mawawasak, masisira, magiging magulo. Kaya ang maganda niyan, dapat upang makuha natin ang basbas ng Diyos sa ating pong pamilya, kapag binasbasan tayo ng ating mga magulang sa ating pong pag-aasawa. Sinabi ng mga magulang natin, o anak, binabasbasan kita sa iyong pag-aasawa at pagpalain ka ng Panginoon. Kaya mahalaga po na yung mga anak sumunod sa gusto ng magulang. Huwag pairali ng gusto nila. Kasi magkakaproblema sila kapag hindi nila nakuha ang basbas ng mga magulang sa pag-aasawa nila, hindi rin nila makukuha ang basbas ng Diyos sa kanilang pagsasama. Napakalaga po niya kasi kita ninyo sa halimbawa niya sa Old Testament, si Abraham. No? Si Abraham ang pumili o nagbasbas para sa kanyang anak, no? Kung sino ang kanyang mapapangasawa sa Genesis chapter 24 para kay Isaac. Si Laban, nagbigay ng basbas para sa kanyang anak na dalawang babae, kay Jacob. No? Si Aring Saul, pinangako niya sa kanyang anak bilang asawa na binigay niya kay David. No? At marami pang iba. No? Kaya dito makikita po natin dito na napakahalaga pala ng basbas ng magulang. Kaya yung mga anak, yung nagpaplanong mag-asawa dyan, o kaya tayong mga nanay, sabihin na natin sa ating mga anak, anak, kung ikaw ay mag-aasawa, kunin mo ang may takot sa Diyos at hingin mo ang basbas namin bilang inyong mga magulang. Sapagkat ang basbas ng mga magulang ay napakahalaga
kapag ka ang mga anak ay magsisimula ng mag-asawa, no? Kapag ka ang isang anak nagpumilit sa magulang sa gusto niya, doon nagkakaproblema. At ang isa pang problema, kapag ka madaling nag-aasawa ang mga anak, ito po ang nangyari sa mga Pilipino. Kapag nag-asawa yung anak, doon pa tumitira sa nanay. Kaya minsan ang bahay, tatlo pamilya. Tatlo ang pamilya. Bakit? Kasi wala pa naman dapat karapatang mag-asawa yan. Nag-asawang bigla. O walang matirhan, walang pera, titira yan sa nanay. So, mangyayari sa loob ng bahay ni nanay, tatlo ang pamilya. Dahil yung tatlong anak niya, nag-asawa, plus sila pa, naging apat na yung pamilya. So, uso yun sa mga Pilipino. Kaya ang gulo-gulo, di ba? Ang sabi sa Biblia, kapag ka ikaw ay nag-asawa, kinakailangan iwan mo ang iyong ama at ina. Nung panahon ni Adan at Eva, wala naman silang biyanan. Pero binigay na yung dapat mangyari. Na kapag nag-asawa ka, magsisimula ka ng iyong buhay. Iiwan mo ang iyong ama't ina upang hindi maging magulo. Magsisimula kayo sa isang pamilya na dapat may takot sa Diyos. Maliwanag po? Kaya ang prinsipyong ito ay napakahalaga. Kaya sa mga nagpaplanong mag-asawa, mag-isip-isip muna kayong mabuti sapagkat ang pag-aasawa ay hindi biro. Katulad nga ng kasabihan na ang pag-aasawa ay hindi katulad ng isang pagsubo ng mainit na kanin at kapag napaso, iniluluwa. Hindi mo pwedeng ibalik ang iyong napakasalan, ibigay sa nanay niya. Ayoko na, hindi ko na kayang ituloy itong relasyon natin. Balikan na muna sa nanay mo. Hindi po ganun. Kaya kapag nag-asawa ka, no, kailangan ang basbas ng magulang. Hindi, kasi ang nangyayari po kasi talaga ngayon, kaya ang daming nagpapakasal ngayon na kahit ang babata pa, may anak na. Kasi pagka lumabas ng bahay, ang itsura niya, no, parang gusto niya nang mag-asawa. Dapat kapag ka lumabas ka, maging disente ka sa iyong pananamit, no? Maging maayos ka. Hindi yung pagka lumabas ka, parang naghahanap ka. Ano po? Kaya napapadali, nakakapag-asawa ka ng di oras. At yung mga lalaki naman, kung wala ka pang trabahong permanente, wala ka pang papakain sa iyong pamilya, huwag ka munang mag-asawa. No? Kaya napakahalaga po ng basbas ng magulang para sa layunin ng pag-aasawa. Kaya tayo pong mga nanay at tatay, kaya po tayo nilagay ng Diyos sa ating mga anak sapagat upang igabayan sila, sapagat yung mga yan ay pabigla-bigla. Lalo sa mga panahon ngayon. Paano kapag ka nagkaroon na yan ng anak? Sa'yo na sumilong yan. So, ang mangyayari niyan, ikaw na mag-aalaga niyan. Habang buhay ka na mag-aalaga ng mga anak nila. No, nakuha niyo po? Kaya, para matuto yan, lubugan kayo, humanap kayo ng titirahan ninyo. At hindi ko pwedeng paghimasukan ang pagsasama ninyo. No? Ginawa mong desisyonan yan, tanggapin mo yan, at mag-usap kayong mag-asawa. Kaya, napakahirap po talaga Kami din po, siyempre yan din po yung aming isang bagay na iniisip namin kapag nag-asawa na yung mga anak namin. Kaya lagi namin sinasabi na kapag kayo ay nag-asawa, ay yung may takot sa Diyos. Hindi dahil maganda lang siya, hindi dahil may pera siya, hindi dahil may takot sa Diyos. Yun ang number one. Sapagkat kung ang napangasawa mo walang takot sa Diyos, hindi rin niya matatakot sa iyo. Hindi nga siya marunong matakot sa Diyos, isa yun pa. Kaya napakahalaga na kapag nag-asawa, naroon ang basbas ng mga magulang. Napakahalaga po niyan. Kaya dapat mahalin po natin ang ating mga magulang na siyang nangalaga sa atin. Alam niya kung ano yung tama para sa mga bata, para sa mga anak. Kaya kung tayo po ay mga anak, sumunod tayo sa ating mga magulang, no? Matakot tayo sa Diyos at gawin natin kung ano ang tama. Babasbasan tayo ng Panginoon sa ating pag-aasawa. Kaya sa pagsasama, ito ay hindi biro. Sa pag-aasawa, ito po ay isang responsibilidad na tatayuan ng nanay at ng tatay. Kaya po tinawag ang tatay na haligi ng tahanan at ang ina ilaw ng tahanan, ay pareho po silang may responsibilidad sa loob ng tahanan. Hindi po pwedeng si babae lamang, si nanay lamang ang lahat ng gagawa at si tatay
puro laro sa labas, puro lasing. Pag-uwi, kain, tulog. Walang ginagawang tulong sa kanyang asawa. Hindi po pwede yan. Hindi rin naman po pwedeng puro trabaho yung lalaki, pero wala namang inaabot na pera sa asawa. Hindi rin po pwede yan. No? Kaya kailangan kapag kayo ay nag-asawa, kailangan parehas po kayong gagawa para sa inyong pamilya. Hindi pwedeng isa lang. Ngayon, para hindi kayo magkaroon ng gastusin para sa inyong mga anak, huwag na muna kayong mag-anak. No? Asikasuhin nyo muna yung isa-isa. Para hindi kayo mabaon sa utang. Mahirap, problema, nag-asawa kayo, wala pa nga kayong naiipong pera, wala pa kayong sapat na kakayanan, nag-anak pa kayo uli, nag-anak pa kayo uli. Ang problema niyan, utang dito, utang doon, no? Ang mangyayari po niya. Kaya sa pagsasama ng mag-asawa, mahalagang pagdesisyonan nyo, hindi lamang puro pag-ibig yan, hindi lamang puro roses yan, hindi lamang puro cake, no? Na para matamis, para maging sweet, no? Ang sweet na sinasabi sa Biblia ang pagsasama mag-asawa ay alam ninyo ang role ninyo sa isa't isa at handaan ninyo tayuan ang sinasabi nyong pag-isang dibdib. At ang sabi sa Biblia, ang pag-aasawa ay hindi biro. At sinabi sa Biblia, ang pinag-isa ng Diyos ay lalaki at babae. Hindi sinabi ng Diyos na babae sa babae. Hindi sinabi ng Diyos na lalaki sa lalaki. Ang sinabi ng Diyos ay lalaki at babae. Iyan ang binabasbasan ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, ang ating pong pinag-aralan, ang Diyos ang nagtatag ng pamilya. Siya ang unang institusyon na ginawa ng Diyos. Pangalawa, ang Diyos ang nagbuklod sa mag-asawa na huwag paghiwalay ng mag-asawa dahil lang sa pera, dahil lang sa problema, dahil lang sa kung anong mga bagay. No? Dapat kapag nagsama kayo, ang sabi ng salita dun sa kasal ay sa hirap at ginhawa. No? Ang problema, dun pa lang sa hirap, naghiwalay na. No, kaya ginhawa sila sa umpisa pero naghirap, naghiwalay na. Hindi po. Kailangan sa hirap at ginhawa, nagsasama kayo. Sa tagumpay at paghihirap, magkasama kayo. Walang iwanan. Magkasakit man yung isa, ikaw ang tutulong sa kanya para makasurvive siya. So lahat ng yan ay nasa loob ng pagsasama ng isang mag-asawa. Kaya kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang iyong asawa. No? At pangatlo, ang Diyos ang nagbasbas ng pamilya. Kaya mahalaga, bago ka magpakasal, bago ka mag-asawa, isipin mong mabuti muna, bago lumagay sa pag-aasawa, kung handa ka na o hindi ka pa handa. Ipanalangin mabuti sapagkat mahalaga ang basbas ng pamilya, ng nanay at tatay, at napakahalaga na ang basbas na yan ay binabasbasan ng Panginoon. Kaya wag po tayong magmadali. Ang pag-aasawa, nandyan lang yan, no? Wag po tayong magmadali. Huwag po nating gawin yung pag-aasawa na biro, no? Kaya kailangan kung nag-asawa ka, umiwalay ka sa iyong nanay at tatay, no? Magsimula kayo, no? Napakahalaga po niyan sapagkat sa pag-ihiwalay nyo sa inyong mga magulang, pagpapakita na kayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sana po nakatulong po itong ating pag-aaral ngayong gabi. Nakita natin ang halaga ng pamilya. At kung meron kayong mga katanungan sa ating magiging series about family, sa pang-apat na Biyernes, magkakaroon po tayo ng question and answer. Isulat nyo na po ang lahat ng gusto nyong isulat upang ating matalakay at lahat tayo ay matuto. Lahat po tayo ay nag-aaral, lahat po tayo ay kailangang matuto. Kahit po ako. Okay, salamat po at tayo po ay mananalangin.